Di ba? Oh. Notice. Notice yan. It is a formal notice for the office of the Vice President to make an account. May tinanong pa kayo. Alin bang departamento walang notice of disallow? Kaya nga. Diba? Ngayon, doon sa unang tanong ninyo, hindi ka ba nabigla? Hindi ako nabibigla kasi kung tutuntunin mo, talagang nagmimina sila ng kahit anong may babato nila sa Vice President. Sa tamang panahon, akala nila pag nakakalap na sila ng ganito, magpapile ng impeachment. Saan magsisimula ng impeachment? Anong komite? Ay, Committee on Justice ko. Vice Opo. Chairman ako doon. Oo nga po, Vice Chairman kayo ng Committee on Justice. Ba't ako tinanggal? Para hindi ako makasali ron. Yun ang alam nila, di ba? Opo, oo. So, yun pala. So, Ngayon, alam ko rin naman ang panahon kung kailan tinatanggal yung mga nasa majority. Pagka matatapos magbe-break. Kaya inipon nilang lahat yun. O, di ba? last day. Di ba nag-object ako dun sa prangkisa sa panukalang batas na yung prangkisa ng Davao Light. Sa Davao, tama. Sasagpangin niya, aagawin niya yung prangkisa ng Nordeco. O nag-object ako doon. Medyo lumaban yung author. Opo. Sabi niya, with all due respect, Mr. Chair, this issue has been extensively discussed in several meetings of this committee. With all due respect to Congressman Marcoleta, I think this is the only first day that he attended Yun na nga. our hearing. Hindi naman nakidiwa. Ngayon lang, nung araw niya, bigla kayong nagtanong. Sabi ko, I may not have attended all the meetings, Tama. but I have read all your minutes. Binasa niyo naman lahat ng minutes. How many times was the word competition mentioned in the law? EPIRA. Hindi naman niya masagot. Ako na nagsabi. 11 times. Competition, 11 times. What about the phrase anti-competitive? Ilang beses? Hindi naman niya alam 10 times. Anong ibig nating sabihin, Mr. Chair? This law is about competition. Meron na ngang nagsiservice dyan sa franchise area na, ibibigay mo na naman dyan sa Aboitiz. Kakainin pa. Pwede pinatay niya yan. Kapag napatay niya yung kalaban niya, nag-iisa na siya. So eventually, kahit namura ngayon, ang sinasabi niya mong presyo ng kuryente niya, itataas niya rin dahil wala nang mag-o-offer dyan. So, hindi siya kako consistent sa batas. Dinobjekan ko yan. Pangalawa, sabi ko, kaya naman nagkukunwari siyang mababa ngayon sapagkat nakakakuha siya ng mas marami sa capacity ng Agus Pulangi Hydroelectric Plant. Namurang-mura. Hydro yun Kaya naman siya nakakakuha ng ganyang karami sapagkat yung head ng PISAM na namamatnubay sa Agus Pulangi ay dating tao ng Aboitiz. Hindi ba natin titingnan lahat yan? Doon sa isang meeting naman. Akalain mo naman ako, paano napunta naman sa Committee ng Good Government? Committee ng Good Government, kuryente yung pinag-uusapan. Kasi gusto naman tanggalin yung management contract ng Samselco. Sabi ko, pag inalis nyo yung management contract ng electric cooperative ng Zamboanga City Electric Cooperative, walang iniwan yan sa pasyente na intubated Kayo na nagsabi naka-hospital yan na-intubated nga, hindi na nga makahinga Tatanggalin mo pa yung ventilator. Anong mangyayari dyan? Patay, huy. O di patay. Ano mangyayari ka ako sa mga residente ng Zamboanga? O yun. Kausap siya. Tanggalin na kaya sa Committee on Energy. Vice Chair na naman ako doon. Sa mga tweet, Nelson, ang aking sinasabi,
Pag ako nag-advocate ako ng tama, nagagalit sila. Yan. Pag sinabi ko yung tradisyon, igalang po natin, sapagkat hindi naman po niya tinatakpan ang accountability. Ang pinararaan lang po niya yung paggalang at tiwala na palagi nating ibinibigay sa kapwa co-equal, coordinate branch of government. Ay, nung makapagsalita nga ako sa sabi ko, ano ba ka ako nga? Pagbalik ko ng Iloilo, may tumawag sa akin. Pwede po mag-phone pats. Kahit na ako wala nang boses eh. Namamaos na kayo nung araw na yan, Tsaka naririnig nyo yung ubo ko eh. Oo. Wala pa namang hopya doon. Hindi kayo nakakain yata ng hopi. Oo. Sabi ko,